Ninakaw nila ang lahat mula sa akin. Ang aking asawa, ang aking pamana, pati na ang aking dignidad. Habang nagpapakapagod ako sa pagtatahi ng mga lumang damit upang makatipid, nagpapakasarap sila sa perang pawis ko ang puhunan. Basura na lamang daw ako, isang mabigat na pabigat sa kanilang buhay. Iyan ang malupit nilang pahayag habang nanlilinlang sa aking likuran. Ngunit sa isang iglap, nawasak ang kanilang gawa-gawang paraiso nang ilantad ko ang katotohanan. Wala nang mahinang nina. Oras na para maningil at titiyakin kong mararanasan nila ang bagsik ng isang babaeng nagising mula sa mahabang panlilinlang. Tanga talaga yung asawa ko, mama. Konting lambing ko lang ibibigay na niya ang lahat ng sahod niya. Pabigat na lang talaga siya ngayon. Kulang pa ang kinikita niya para sa mga utang ko. Kailangan lang nating pekein ang pirma niya para makuha ang titulo ng bahay ng patay niyang tatay. Kapag naibenta na natin iyon at nabili ko na ang bagong bahay para sa amin ni Stella, iiwan ko na ang malungkot at walang kwentang basurang yan. Sinabi mo pa, anak, gamitin mo muna ang awa niya. Sanay naman niyang nagpapakamartir. Pag nakuha na natin ang pera mula sa lupa, pwede mo na siyang palayasin. Nakakasuka na rin ang pagmumukha ng babaeng iyan dito sa pamamahay ko palaging nakasimangot dahil sa pagod. Umaalingaw-ngaw ang malupit na palitan ng tinig na yon mula sa maliit na speaker ng isang lumang telepono. Tila mga patalim itong walang awang humihiwa sa katahimikan ng madilim na kwarto. Nakaupo si Nina sa malamig na sahig habang yakap-yakap ang nanlalamig niyang sarili. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang luma at kupas na polo ni Terence, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ilang minuto lamang ang nakalipas sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng isang maliit na lampara, buong pagmamahal niya itong tinatahi. Tiniis niya ang hapdi ng pagkakatusok ng karayom sa kanyang mga daliri, pinipilit na isalba ang lumang damit upang makatipid sa gastusin. Gabi-gabi siyang nagpupuyat, kinakalkula ang kanilang kakarampot na budget, iniisip na naghihirap ang kanyang asawa sa pagtatrabaho para maitaguyod ang kanilang kinabukasan. Naghahanap lamang siya ng sobrang butones sa kailaliman ng lumang drawer ni Terence, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang nakatagong telepono na matagal na palang naglalaman ng matinding kataksilan. Walang lumabas na tinig mula sa nanginginig na mga labi ni Nina. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Nakaramdam siya ng matinding pagbara sa kanyang lalamunan, tila may isang makapal at magaspang na pader na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay at paa ay unti-unting namanhid kasabay ng mabilis na pagkawala ng lakas sa kanyang buong katawan. Nabitiwan niya ang telepono. Ang mga salitang narinig niya ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, nagdudulot ng matinding pagkahilo. Gumuho ang buong mundo niya sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga pamilyar na dingding ng kanilang kwarto ay biglang naging isang nakakapasong hawla na tila unti-unting sumisikip at dumudurog sa kaniyang mga buto. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang mga araw na isinuko niya ang sariling mga pangarap, ang pagtitiis na kumain ng mga tirang pagkain upang may maibaon ng kaniyang asawa, at ang pananahimik niya sa tuwing ipinapamukha ng kanyang biyena ng utang na loob na ibinigay sa kanya noong namatay ang kanyang ama. Ang lahat ng yon ay nauwi lamang sa pagtawag sa kanya bilang isang walang kwentang basura. Patuloy na umaagos ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata, tahimik na naglalarawan ng isang pusong pinagpira-piraso ng mga taong pinag-alayan niya ng kaniyang buong buhay. Isang mainit na patak ng luha ang bumagsak sa mismong punit ng polo na kaniyang tinatahi, tuluyang pinulbos at pinalabo ang mga sinulid ng kaniyang walang katumbas na pagtitiis. Ang amoy ng pabango na nakakapit sa damit na yon na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang sikmura. Sa gitna ng kanyang pagkadurog at pag-iyak,
Dumapo ang kaniyang nanlalabong paningin sa isang lumang orasan na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kanilang kama. Ito ay isang dekwerdas na orasan na pamana pa ng kaniyang namayapang ama. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay nito ay lumilikha ng isang mabigat at pantay na ritmo na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang payapang pag-usad ng orasang yon ay tila tumawag sa kanya pumukaw sa natutulog na diwa ng isang anak na minsan ay minahal ng lubos ng kanyang magulang. Naalala niya ang dangal at katatagan ng kanyang ama. Ang lalaking yon ay nagtrabaho ng marangal at walang tinapakang tao para maipundar ang maliit na bahay na ngayon ay pinag-iinteresan ng mga sakim na demonyo. Hindi siya pinalaki ng kanyang ama upang maging isang basahan na madaling tapakan at itapon ng sinuman kapag wala ng pakinabang. Naramdaman ni Nina ang pamumuo ng isang malamig at matalim na kapasyahan mula sa kailaliman ng kanyang sugatang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Pinalitan ng isang matapang at nag-aalab na determinasyon ang kanyang mga mata. Kung kahinaan ang tingin nila sa kaniyang pagmamahal, ibibigay niya sa kanila ang isang uri ng galit na hindi nila kailanman inaasahan. Maingat niyang pinunasan ang lumang telepono at ibinalik sa kailaliman ng drawer, siniguradong walang ni isang bakas na nagpapakitang ginalaw niya ito o nalaman niya ang kanilang maitim na lihim. Inayos niya ang kaniyang sarili, pinulot ang nahulog na damit, at pinilit na pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Mula sa labas ng bahay naramdaman niya ang pamilyar na pagyanig mula sa makina ng sasakyan ng kanyang asawa na kapapasok lamang sa kanilang garahe. Ang pagtapak ng mga gulong sa graba ay naghudyat ng pagbabalik ng taong minsang naging mundo niya na ngayon ay siya ring pangunahing kaaway na wumasak nito. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa nito na palapit sa kanilang pintuan. Dahan-dahang tumayo si Nina at humarap sa isang lumang salamin sa kabinet. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng pagod maputla at puno ng peklat ng sakripisyo. Subalit sa likod ng malungkot na anyong yon ay mayroong apoy na nagsisimulang magliyab. Huminga siya ng malalim at pinilit niyang itaas ang mga sulok ng kanyang labi. Hinubog ang pinakaperpekto, pinakamalambing at pinakamapagmahal na ngitiing ang isang martir na asawa. Handa siyang magpanggap. Handa siyang makipaglaro sa kanilang kasakiman hanggang sa mismong araw na dudurugin niya sila ng pinong-pino. Ngunit sa likod ng artipisyal na ngiting iyon na nakaharap sa salamin, isang malamig at nakakikilabot na katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Kaya ko bang mabuhay kasama ang isang demonyo sa iisang bubong? Ang liwanag ng bagong umaga ay tahimik na gumapang sa siwang ng kanilang bintana, nagdadala ng init na tila walang kakayahang tunawin ang namumuong yelo sa dibdib ni Nina. Nakatayo siya sa harap ng kalan, pinagmamasdan ang pag-ilalim ng mga nilulutong pagkain sa kumukulong mantika. Ang bawat pag-ikot niya sa kawali ay sinabayan ng isang mabigat na paghinga, pilit na ibinabaon sa kailaliman ng kanyang isipan ang mga demonyong narinig niya mula sa lumang telepono kagabi. Sa hapagkainan, nakaupo na ang 2 taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Maingat niyang inihain ang almusal, inilagay ang pinakamalaki at pinakamasarap na bahagi ng isda sa plato ng kanyang asawang si Terence. Bago pa man siya makaupo upang kumuha ng kanyang sariling bahagi, sinalubong na siya ng matalim na tingin ng kanyang biyenan na si Doña Carmela. Bakit ganito na naman ang ulam natin, Nina? Ang liit at ang nipis ng isda. Hindi mo ba naisip na kailangan ng asawa mo ng masustansyang pagkain para may lakas siya sa pagtatrabaho? Ang lamig at pabulong na panunumbat ni Doña Carmela ay tila isang matalim na karayom na direktang itinusok sa kanyang kamalayan. Magdagdag ka naman ng budget sa palengke. Huwag mong tipirin ang anak ko
dahil siya ang bumubuhay sa inyong dalawa. At sana naman ay huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa tulong ko noong namatay ang papa mo, baka sa kalsada ibinurol ang kaisa-isa mong magulang. May utang na loob ka pa rin sa pamamahay na ito. Isang matinding pagkirot ang gumuhit sa lalamunan ni Nina. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay sinadya upang ipaalala ang kaniyang kalagayan bilang isang nakabababang nilalang na walang karapatang magreklamo. Hinawakan niya ng mahigpit ang malamig na kutsara, pinipigil ang pag-igting ng kanyang mga panga at ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang pagbanggit sa kanyang namayapang ama ay palaging ginagamit ng kanyang biyenan bilang isang makapangyarihang kadena upang igapos siya sa walang hanggang pagkaalipin. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang paglasa ng sarili niyang dugo. Pinilit niyang magpakawala ng isang maamo at mapagkumbabang ngiti, isang maskarang kaniyang isinuot upang itago ang nag-aalab na puot sa kaniyang kaibuturan. Hayaan mo na si Mama Hon. Ang malambing na tinig ni Terence ay sumunod na umalingaw-ngaw. Iniabot nito ang kaniyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Nina, isang pamilyar na galaw na dati ay nagbibigay sa kanya ng labis na kilig at kapanatagan. Ngayon, ang bawat pagdampi ng mga daliri nito ay nagdudulot ng matinding pandidiri na umaakyat mula sa kaniyang sikmura. Baka naman pwede kang mag-overtime sa opisina ngayong linggo. Alam mo naman na ginagawa natin ang lahat ng ito para sa future nating dalawa. Konting tiis na lang maaabot din natin ang mga pangarap natin. Tumango si Nina, isang tahimik na pagsang-ayon na inaasahan sa isang martir na asawa. Subalit habang ibinababa niya ang kaniyang paningin upang kunin ang nalaglag na serbilyeta sa sahig, nakita niya ang isang masakit na katotohanan na nagtatago sa ilalim ng hapagkainan. Sa tabi ng kanyang luma at pudpod na tsinelas ay ang isang pares ng makinang mamahalin at bagong sapatos na gawa sa purong katad na suot ni Terence. Ang sapatos na yon ay nagkakahalaga ng higit pa sa 2 buwang pinaghirapan niya sa pag-overtime. Kasabay ng pagtayo ni Terence upang kunin ang kaniyang sako, napansin ni Nina ang isang maliit na kapirasong papel na bahagyang sumilip mula sa bulsa nito. Ito ay isang mamahaling resibo mula sa isang sikat na restaurant na agad namang ibinalik at itinago ni Terence nang mapansin ang pagkahulog nito. Ang bawat kilos ng lalaki ay isang patunay ng masalimuot na kasinungalingang nagaganap sa labas ng kanilang tahanan. Nang tuluyan ng makaalis ang mag-ina mula sa kusina, naiwan si Nina upang linisin ang kanilang mga pinagkainan. Sa mga nakalipas na taon, palagi siyang nakangiting umuupo upang kainin ang mga tirang pagkain ni Terence, pilit na ibinubusog ang sarili sa anumang matira upang makatipid. Ngunit sa umagang yon, tinitigan niya ang malaking piraso ng isda na iniwan ng kaniyang asawa. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang kumilos, hindi upang isubo ito, kundi upang tahimik na kayurin ang lahat ng natirang pagkain direkta sa loob ng basurahan. Ang bawat piraso ng pagkaing nahuhulog sa basurahan ay sumisimbolo sa kaniyang unti-unting paglaya mula sa pagiging sunod-sunuran. Hindi na siya muling kakain ng tira ng isang traidor. Iniwan niya ang mga hugasin sa lababo at mabilis ngunit maingat na nagtungo sa maliit na banyo. Isinara niya ang pinto at humarap sa salamin. Ang kaniyang buong katawan ay hindi mapigilan sa panginginig habang inilalabas ang kaniyang telepono. Pinindot niya ang numero ng kaniyang pinakamatalik na kaibigan na si Sita. Nang marinig niya ang pagsagot nito sa kabilang linya, hindi na niya nakayanan pang itago ang matinding pagkasakal. Isang mahina at basag na hikbi ang kumawala sa kaniyang lalamunan, sinundan ng mga panalangin puno ng desperasyon. Sita, kailangan nating magkita ngayon din. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Gumuho na ang lahat.
Agad siyang naghilamos ng malamig na tubig upang pawiin ang bakas ng kaniyang pagluha. Pinipilit na ibalik ang kalmadong mukha ng isang masunuring manugang. Binuksan niya ang pinto ng banyo, handang bumalik sa pagpapanggap. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, halos huminto ang pagtibok ng kaniyang puso nang makita ang isang madilim na anino na nakatayo ng tuwid sa kaniyang harapan. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng pasilyo, naroon si Doña Carmela, nakatingin sa kaniya nang walang kakaprap-kurap. Ang mukha ng matanda ay tila isang batong walang emosyon, ngunit ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa hinala. Ang malamig at matalim nitong boses ay gumuhit sa hangin, nag-iiwan ng kilabot na nanuot hanggang sa mga buto ni Nina. "Sino ang kausap mo sa loob, Nina? May itinatago ka bang lihim sa akin?" Ang lamig ng pawis na namuo sa batok ni Nina ay tila yelong unti-unting tumutunaw pababa sa kaniyang gulugod. Sa harap niya ay ang nakapapasong titig ng kaniyang biyenan, naghihintay ng kasagutan na maaring maging mitya ng kaniyang maagang pagkasira. Kinagat ni Nina ang loob ng kaniyang pisngi upang piliting pakalmahin ang nagkakagulong kaba sa kaniyang dibdib. Lumunok siya ng malalim at pinasadahan ng isang pekeng ngiti ang kaniyang nanginginig na mga labi. Sinabi niya sa matanda na tinawagan lamang niya ang kilalang tindero sa palengke upang ipareserba ang pinakamagandang parte ng karne ng baka para sa paboritong putahe ni Terence dahil ayaw niyang maubusan ito pagdating niya roon. Tila nakumbinsi ang mapanghusgang mga mata ni Doña Carmela. Pinalampas nito ang ginawang pagtatanong at inutusang bilisan na niya ang pagbili dahil marami pa siyang huhugasang mga kumot pag-uwi. Sa kaniyang pag-alis sa kanilang bahay, hindi na napigilan ni Nina ang panghihina ng kaniyang mga tuhod. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ay tila paghugot ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kaniyang pagkatao. Sumakay siya sa isang pampasaherong sasakyan at nagtungo hindi sa maingay na palengke, kundi sa isang maliit at tagong kapihan sa kabilang bayan. Ang pagtulak niya sa salamin na pinto ng establishmento ay naghudyat ng kanyang pagpasok sa isang tahimik na kanlungan na malayo sa mapanuring paningin ng kanyang pamilya. Sa isang sulok na bahagyang nalililiman ng malalaking halaman, nakita niya ang pamilyar na bulto ng kanyang pinakamatalik na kaibigang si Sita. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tuluyan ng gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Nina. Patakbo siyang lumapit at mahigpit na yumakap sa kaibigan, hinayaang umagos ang masaganang luha na magdamag niyang pinipigilan. Ibinuhos ni Nina ang lahat ng pighati, ang mga matatalim na salitang narinig niya mula sa telepono at ang maitim na balak ng kanyang asawa na nakawin ang huling pamana ng kanyang ama. Namula sa matinding galit ang mukha ni Sita, mahigpit nitong naikuyom ang mga kamao habang nagbabanta na susugurin nito si Terence sa mismong opisina at kakaladkarin ang kabit nito sa kalsada. Ngunit umiling si Nina, puno ng kalungkutan, ngunit may bakas ng bagong tatag ang kaniyang tinig nang sabihin niyang ang iskandalo ay walang ibang idudulot kundi ang panandaliang hiya. Ang gusto niya ay bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya at higit sa lahat, ang kaniyang dangal bilang isang tao. Nang marinig ang determinasyong yon, huminga ng malalim si Sita at lumingon sa kabilang lamesa. Tumango ito sa isang lalaking kanina patahimik na nakaupo roon at nagbabasa ng mga dokumento. Tumayo ang estranghero at dahan-dahang lumapit sa kanilang pwesto. Siya ay matangkad, may maayos na pananamit na nagpapahiwatig ng kanyang propesyon at may mukhang kakikitaan ng mahinahong kapangyarihan. Ipinakilala siya ni Sita bilang si Gabriel, isang magaling na auditor at abogado na malaki ang naitulong sa negosyo ng pamilya ni Sita noong mga panahong sila ay niloloko ng kanilang mga kasosyo. Bahagyang yumuko si Nina, labis na nahihiya dahil sa kanyang namamagang mga mata at magulong ayos. Pilit niyang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Sa pagkakataong yon,
Hindi tumitig si Gabriel sa kaawa-awang kalagayan ng babae. Sa halip marahan nitong inilapag ang isang malinis na panyo sa ibabaw ng lamesa malapit sa kamay ni Nina. Inilipat ni Gabriel ang kaniyang paningin sa labas ng bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan upang bigyan ng sapat na espasyo at oras si Nina na ayusin ang kaniyang sarili nang walang nararamdamang panghuhusga. Ang simpleng pag-iwas na yon ng paningin ni Gabriel ay nagbigay kay Nina ng isang kakaibang pakiramdam. Sa loob ng 5 taon, palagi siyang tinititigan pababa ng kaniyang asawa at biyenan pinapansin ang bawat mali at kapintasan niya. Ngunit ang lalaking ito, sa unang pagkikita pa lamang nila, ay nag-alok na ng pinakamataas na antas ng respeto at pagpapahalaga sa kaniyang dignidad. Nang kumalma na ang paghinga ni Nina, inilabas niya mula sa kaniyang lumang bag ang mga nakalimbag na larawan mula sa telepono ni Terence. Maingat itong kinuha ni Gabriel at pinasadahan ng matalas na paningin habang sinusuri ang mga numero at mga detalye sa mga liham na nakita ni Nina. Napansin ni Gabriel ang isang nakakabahalang katotohanan. Sinabi niya sa mahinahon, ngunit seryosong tinig na ang pamilya ni Terence ay hindi lamang basta sakim. Sila ay lubhang desperado at nalulunod sa napakalaking utang sa mga pribadong nagpapautang. Ang planong pagbebenta sa bahay ng ama ni Nina ay hindi lamang para ibili ng bagong tahanan ang kabit nito, kundi upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa tuluyang pagbagsak at posibleng pagkakakulong. Ang natitirang kayamanan ni Nina, ang tanging salbabida ng mga taong nagtaturing sa kanya bilang basura. Ang katotohanan yon ay nagdala ng panibagong alon ng takot sa dibdib ni Nina. Kung gayon, hindi pala titigil ang kanyang asawa hanggat hindi nasasaid ang lahat ng mayroon siya. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel naghahanap ng kasagutan. Sa kailaliman ng malamig at propesyonal na titig ng lalaki, nakita ni Nina ang isang pamilyar na anino ng pighati, isang tila natutulog na sugat ng nakaraan, na tanging mga taong naranasan ding matraidor ang makakaunawa. Nagtataka siya kung anong uring sakit ang nagturo sa lalaking ito na maging ganito katatag at maunawain. Kinuha ni Gabriel ang kanyang itim na bag at naglabas ng isang napakaliit na kagamitan, isang tila walang kwentang piraso ng metal na kasinlaki lamang ng hinlalaki. Inilapag niya ito sa tapat ni Nina. Ipinaliwanag ni Gabriel na ito ay isang lihim na programa na kailangang maisaksak ni Nina sa personal na computer ni Terence upang makuha nila ang kabuuang tala ng mga patagong transaksyon nito. Ipinaalala ni Gabriel sa isang mababa at nagbababalang tinig na ang bawat kilos ni Nina mula sa araw na yon ay kailangang kalkulado. Kailangan niyang maging perpektong asawa sa paningin ng mga ito dahil isang pagkakamali lamang at malalaman nila ang plano. Sa oras na mangyari iyon, maaari nilang pabilisin ang pagkuha sa lahat ng ari-arian nito. Dahan-dahang inabot ni Nina ang maliit na kagamitan. Ang malamig na metal nito ay dumampi sa kaniyang nanginginig na palad, nagdadala ng bigat ng isang napakalaking desisyon na magbabago sa takbo ng kaniyang buhay. Ikinalma niya ang kaniyang puso at ikinuyom ang kaniyang kamay, handang suungin ang panganib sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang pamilyar na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Terence sa garahe ay nagdala ng isang kakaibang bigat sa hangin ng hapong iyon. Kasunod ng pagbukas ng pinto ng kanilang bahay ay ang pagpasok ng isang nakasusulasok at matapang na amoy ng mamahaling pabango ang mismong halimuyak na nakakapit sa punit na polo ni Terence na tinatahi ni Nina noong gabi ng kanyang pagkadurog. Automatikong nanikip ang dibdib ni Nina. Isang matinding alon ng pagkahilo at pandidiri ang umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa hawakan ng walis na kanyang ginagamit. Mula sa salamasiglang, ipinakilala ni Terence ang kanyang kasama,
Isang babaeng may makintab na buhok, mapupulang labi, at suot ang isang hapit na damit na nagpapalitaw sa kaniyang figura. Ipinakilala siya ni Terence bilang si Stella, isang napakahalagang investor sa kaniyang negosyo. Agad na sinalubong ni Doña Carmela ang panauhin ng may malawak at tila nakaplastik na ngiti, isang ekspresyong hindi kailanman nasilayan ni Nina mula sa kaniyang biyenan. Habang pinagmamasdan ni Nina ang babaeng sumisira sa kaniyang pamilya, napadako ang kaniyang paningin sa makinang nakwintas na diamante na nakasabit sa leeg ni Stella. Ang hugis at disenyo nito ay eksaktong katulad ng alahas na nakita niya sa isang resibo ng kaniyang sariling credit card. Ilang buwan na ang nakalilipas noong panahong sinabi ni Terence na ginamit niya ang card para sa pambili ng mga gamit sa opisina. Ang bawat kislap ng diamante ay tila matalim na patalim na humihiwa sa mga taon ng kaniyang pagtitipid at sakripisyo. Nina, ano ba at nakatunganga ka lang dyan? Ang matalim na boses ni Doña Carmela ay bumasag sa katahimikan ng kaniyang pag-iisip. Kumuha ka ng malamig na maiinom at ihanda mo ang mga binili kong prutas kanina. Huwag mong ipahiya ang asawa mo sa kaniyang bisita. Kilos na. Nakangiting tumango si Nina at nagtungo sa kusina. Habang naghihiwa ng mga prutas, pinilit niyang kalmahin ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Bawat hiwa ng kutsilyo sa mansanas ay ginawa niya ng may matinding pag-iingat, iniisip na ang matalim na bakal na iyon ay ang kaniyang nag-iisang sandata ng pagtitimpi. Nang dalhin niya ang tray pabalik sa sala, maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan siya ni Stella mula ulo hanggang paa. Isang mapangmatang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kabit habang tinititigan ang mga kamay ni Nina na may mga kalyo at bakas ng matinding gawaing bahay. Naku tita, ang sarap naman ng prutas na ito, malambing na wika ni Stella habang nakatingin kay Terence. Pero kawawa naman pala ang misis mo. Tignan mo ang mga kamay niya, parang pagod na pagod at hindi marunong mag-alaga sa sarili. Kaya siguro palaging stress si Terence, tita. Kulang sa alaga ang asawa, walang kaayos-ayos sa katawan. Isang malakas at sumasang-ayon na tawa ang pinakawalan ni Doña Carmela, habang si Terence naman ay umiling na lamang at sinabing hindi talaga mahilig mag-ayos ang kanyang asawa, kaya hinahayaan na lamang niya. Walang ginawang pagtatanggol si Terence para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Nina ang matinding init na umaakyat sa kaniyang mukha. Dahil sa labis na kahihiyan, mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kahoy na tray hanggang sa mamutla ang kaniyang mga buko. Pinipigilan ang sarili na ibuhos ang malamig na inumin sa pagmumukha ng dalawang taksil. Sa halip na magalit, ibinaba niya ang kaniyang paningin at ngumiti ng tipid, tinanggap ang pang-insulto bilang bahagi ng kaniyang napaka-perpektong pagpapanggap. Sa kaniyang pag-atras pabalik sa kusina, napasulyap si Nina sa malaking salamin ng bintana sa kanilang sala. Nakita niya ang kanyang refleksyon, nakatayo sa likuran ng nakaupong si Stella. Ang babae ay kumikinang sa luho na ninakaw mula sa kanya habang siya ay mukhang tila isang kupas na anino. Ngunit sa pagtitig niya sa kanyang sariling mga mata, sa salamin, wala siyang nakitang pagkaawa. Ang kaniyang mga paningin ay madilim, matalas at nag-aalab, tila isang tahimik na lobong nagmamasid sa kaniyang mga biktima mula sa kailaliman ng gabi. Nang magtungo ang tatlo sa hardin upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, naiwan sa ibabaw ng hapagkainan ang itim na bag ng laptop ni Terence. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa bilis at pag-iingat ng isang magnanakaw, nilapitan niya ang bag, binuksan ang zipper nang walang anumang ingay at inilabas ang computer ng kaniyang asawa. Nanginginig man ang mga daliri, matagumpay niyang naisaksak ang maliit na kagamitan na ibinigay ni Gabriel. Pinindot niya ang ilang mga utos sa keyboard ayon sa itinuro sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, tahimik na hinigop ng maliit na metal ang lahat ng nakatagong sikreto sa buhay ni Terence. Ibinalik niya ang lahat sa dating ayos,
bago pa man may makapasok pabalik sa loob ng bahay. Bago tuluyang magpaalam si Stella, nang gabing iyon napansin ni Nina ang isang sinadyang galaw ng babae. Inipit ni Stella ang isang mamahaling pulang lipstick sa pagitan ng mga unan ng sofa kung saan siya nakaupo. Isa itong tahimik na pagmamarka ng teritoryo, isang mapang-asar na mensahe na idinisenyo upang saktan ang damdamin ng lehitimong asawa kung sakaling makita niya ito. Kinuha ni Nina ang kolorete nang walang emosyon at ibinagsak ito sa kailaliman ng basurahan kasama ng mga bulok na balat ng prutas na kinain ng mga traidor. Pagsapit ng madaling araw, nang balot na ng mahimbing na pagtulog ang buong kabahayan, nakaupo si Nina sa sahig ng kaniyang maliit na silid sa ibaba. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa screen ng kaniyang sariling lumang laptop. Isinaksak niya ang maliit na kagamitan mula kay Gabriel upang buksan ang mga ninakaw na datos. Hiningian siya ng sistema ng isang password upang mailabas ang mga dokumento. Sinubukan niya ang pangalan ng asawa ang kaniyang sariling kaarawan at maging ang anibersaryo ng kanilang kasal, ngunit lahat ay tumanggi. Huminga siya ng malalim na ramdaman ang pagkirot ng kanyang puso at maingat na intype ang petsa ng kapanganakan ni Stella na nakita niya sa isang social media post. Bumukas ang mga nakasarang folder. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga detalyadong bank statement na nagpapakita ng daan-daang libong pisong inilipat sa ibang account, mga resibo ng mga mamahaling hotel at higit sa lahat, ang isang kopya ng deed of sale ng bahay ng kanyang ama na naglalaman ng kanyang perpektong ginayang pirma. Tinitigan ni Nina ang screen habang ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat, nakakaramdam ng matinding kakapusan sa hangin. Sa kailaliman ng kadiliman ng silid, isang maliit na mensahe, ang tahimik na kumikislap sa ibaba ng kanyang monitor, nagdadala ng katotohanang tuluyan ng pumatay sa natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Success. Ang malamig na liwanag na nagmumula sa screen ng lumang laptop ay ang tanging saksi sa unti-unting pagguho ng natitirang katinuan ni Nina. Bawat pahina ng dokumentong kanyang binubuksan ay naglalaman ng mga numerong tila matatalim na punyal na walang awang ibinabaon sa kanyang likuran. Sa unang bahagi ng mga nakaw na talaan, bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na estado ng kanilang pinagsamang ipon. Ang account na 5 taon niyang pinaghirapang lagyan ng laman mula sa kanyang mga sobrang oras sa trabaho ay tuluyan ng nasimot hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Kasunod nito ay ang mga resibo mula sa paggamit ng kanyang sariling credit card na lingid sa kanyang kaalaman ay isinangla na pala ni Terence hanggang sa sagad nitong limitasyon. Ang halagang kanyang inutang ay eksaktong katumbas ng paunang bayad para sa isang mamahaling sasakyan, ang mismong sasakyang nakapangalan kay Stella. Subalit ang pinakamatinding dagok na tuluyang sumira sa kanyang katatagan ay nang mabuksan niya ang isang nakatagong folder na naglalaman ng mga legal na papeles. Doon malinaw na nakalarawan ang isang borador ng kasulatan ng pagbebenta para sa lumang bahay at lupa ng kanyang namayapang ama. Sa ibaba ng dokumento, nakita ni Nina ang isang huwad na pirma na perpektong ginaya mula sa kanyang sariling lagda. Ipinagbili na siya ng kanyang asawa. Ipinagbili na nito ang kanyang mga alaala, ang kanyang dignidad, at ang tanging pamana na nag-uugnay sa kanya sa lalaking tunay na nagmahal sa kanya sa mundong ito. Hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang napadausdos si Nina mula sa pagkakaupo hanggang sa mapasalampak siya sa malamig na sahig ng silid. Isang matinding paninikip ng dibdib ang biglaang umatake sa kanya. Sinubukan niyang humugot ng hangin, ngunit tila may isang makapal na kamay na nakasakal sa kanyang lalamunan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pag-atake ng sindak at kawalan ng pag-asa.
Sa gitna ng kanyang paghingal at pag-iyak na walang lumalabas na boses, kinapa ng kanyang nanginginig na kamay ang lumang orasan ng kanyang ama na nakapatong sa kalapit na kabinet. Mahigpit niya itong hinawakan at idinikit ng mariin sa tapat ng kanyang tumitibok na puso. Ang pantay at walang patid na galaw ng mekanismo sa loob ng orasan ay naging tanging gabay niya upang piliting ibalik ang tamang ritmo ng kanyang paghinga, nagpapaalala na patuloy pa ring umaandar ang panahon at hindi siya maaaring mamatay sa gabing iyon. Sa kasagsagan ng kanyang paghihingalo, sa emosyon umilaw at dahan-dahang gumalaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula kay Sita ang naghihintay na sagutin. Nang pindutin niya ang screen upang tanggapin ito, tanging mga basag at hirap na paghikbi lamang ang nakawala sa kanyang mga labi. Sa kabilang linya, mabilis na napansin ni Sita ang panganib. Narinig ni Nina ang pag-uusap ng dalawang tao sa kabilang dulo hanggang sa mapalitan ng boses ng kanyang kaibigan. Nina, makinig ka sa akin. Nandito lang ako. Huminga ka ng malalim. Ang malalim, kalmado at buong tinig ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bigla ang ibinalot sa nanlalamig niyang katawan. Walang bahid ng pagkaawa sa tono nito, kundi isang matibay na haligi na nag-aanyaya sa kanyang sumandal. Ipinikit ni Nina ang kanyang mga mata, isinandal ang kanyang ulo sa pader, at unti-unting sinabayan ang banayad na pagtuturo ni Gabriel kung paano ibalik ang hangin sa kanyang mga baga. Ang presensya ng lalaking ito sa kabilang linya, kahit hindi niya nakikita, ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang uri ng proteksyon na 5 taon na niyang ipinagmamakaawa mula sa kanyang asawa, ngunit kailanman ay hindi niya natanggap. Nina, you have to be strong right now. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila bumubuo ng isang ligtas na kanlungan para sa sugatang babae. Nakuha mo na ba ang mga ebidensya? Kapag na-download mo na ang lahat, ituturo ko sa'yo kung paano natin ipapa-freeze ang mga natitira mo pang-accounts bukas na bukas din. Hindi na nila pwedeng galawin ang kahit na anong pera mo. Tumango si Nina kahit alam niyang hindi siya nakikita nito. Sa pagbabalik ng kanyang katinuan, bumalik ang kanyang paningin sa screen ng laptop. Habang kinokopya ang mga huling dokumento, may isang kakaibang talaan ng paglipat ng pera ang pumukaw sa kanyang pansin. Ito ay isang nakatakdang buwanang padala ng malaking halaga patungo sa isang hindi kilalang pasilidad na nag-aalaga ng mga matatanda sa malayong probinsya. Walang pangalan ng pasyente, tanging numero lamang ng account ng institusyon ang nakarehistro. Isang bagong katanungan ang nabuo sa isipan ni Nina tungkol sa lihim na pinupunduhan ng pamilya ng kanyang asawa. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Ginamit niya ang bawat natitirang oras sa madaling araw upang siguraduhing burado ang lahat ng bakas ng kanyang ginawang pangingialam sa computer ni Terence. Nang sumikat ang unang liwanag ng araw, inayos niya ang kanyang sarili, pinulbusan ng maputlang mukha, at muling isinuot ang maskara ng isang walang muwang at masunuring asawa. Subalit sa paglabas niya mula sa silid patungo sa sala, agad siyang hinarang ni Doña Carmela. Ang matanda ay may nakahandang matamis na ngiti, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa pagmamadali. Sa kamay ng kanyang biyanan ay isang formal na dokumento mula sa isang pribadong kumpanya ng pautang, at sa kabilang kamay nito ay isang itim na bolpen. Good morning, hijabati ni Doña Carmela habang inilalapit ang papel sa mukha ni Nina. Kailangan ng asawa mo ng dagdag na pondo para sa isang malaking project nila ng investor niyang si Stella. Bilang suporta sa asawa mo, kailangan lang nila ng pirma mo dito bilang gwarantor. Pirmahan mo na para sa negosyo ng asawa mo. Pag-asenso niya, pag-asenso nating lahat. Napatitig si Nina sa mahabang piraso ng bakal na naglalaman ng tinta. Ang matulis na dulo ng ballpen ay nakatutok ng direkta sa kanyang dibdib, naghihintay na agawin ang huling patak ng kanyang kalayaan. Tinitigan ni Nina ang matulis na dulo ng ballpen
na inilalapit sa kanya ng kanyang biyenan. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila isang mabigat na bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang magpanggap na inosente at nagmamalasakit. Marahan niyang inilayo ang papel at ipinaliwanag kay Doña Carmela na bilang isang nag-aral ng pananalapi, nais lamang niyang basahin muna ang kabuuan ng kontrata upang makasiguro na walang mga nakatagong interes na maaring makasama sa negosyo ni Terence sa hinaharap. Ang maingat at tila nagmamalasakit na paliwanag na ito ay nag-iwan ng inis sa mukha ng matanda. Mariing hinablot ni Doña Carmela ang dokumento at ang bulpen nagbabala na huwag nang patagalin pa ang pagbabasa dahil naghihintay na ang mga investor. Nang makatalikod ang matanda na kahinga ng maluwag si Nina, ang palugit na ito ay sapat na upang maisakatuparan niya ang susunod na hakbang ng kaniyang paglaya. Batid ni Nina na ang mga legal na hakbang na itinuro ni Gabriel upang mapigilan ang pagbebenta ng bahay ng kaniyang ama ay mangangailangan ng malaking halaga. Ang kanyang sariling bank account ay tuyot na at ang kaisa-isang bagay na may halaga na nananatili sa kanya ay ang mga alahas sa kaniyang katawan. Kinahaponan, nagpaalam siyang pupunta sa pamilihan upang mamili ng mga panustos sa bahay, ngunit ang kanyang mga paa ay nagtungo sa isang luma at tago na sanglaan sa kabilang bayan. Pumasok siya sa maliit na establishmento na amoy alikabok at lumang kahoy. Sa harap ng makapal na salamin ng kahera, dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kaniyang palasingmupan. Ito ang singsing na isinuot sa kanya ni Terence. Sa harap ng altar ang mismong palatandaan ng kaniyang walang hanggang debosyon na ngayon ay naging posas ng kaniyang pagkaalipin. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa kaniyang mga mata habang inilalapag niya ang ginto sa ibabaw ng malamig na salamin. Mas matimbang sa kanya ang lumang orasan ng kaniyang ama na mahigpit niyang hawak sa loob ng kaniyang bag, ang tanging bagay na hindi niya kailanman isusuko. Habang sinusuri ng matandang lalaki ang kalidad ng singsing gamit ang isang maliit na lente, napansin ni Nina ang kakaibang pagkunot ng noo nito. Tiningnan siya ng appraiser ng may halong pagtataka at awa sa mga mata. Ipinaliwanag ng matanda na pamilyar sa kanya ang disenyo ng alahas dahil ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay may isang lalaking nagdala ng eksaktong kaparehong singsing sa kaniyang sanglaan upang ipasuri ang halaga, ngunit ang lalaking iyo ay may kasamang ibang babae na mas bata at mas maayos manamit. Ang pagbubunyag na ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Nina. Ginamit pala ni Terence ang kanilang mismong singsing sa kasal upang sukatin kung magkano ang kikitain nito sakaling ibenta, at ginawa niya ito kasama si Stella. Nilamon niya ang mapait na katotohanan, tinanggap ang makapal na bungkos ng pera mula sa kahera at lumabas ng sanglaan nang may mas matibay na paninindigan na durugin ang mga taong umabuso sa kanya. Nagkita sila ni Gabriel sa isang tahimik na bahagi ng isang malaking aklatan kung saan may maliit na kapihan. Nang makaupo si Nina, napansin agad ni Gabriel ang malalalim na itim na marka sa ilalim ng mga mata ng babae at ang panghihina ng mga balikat nito. Sa halip na mag-order ng matapang na kape na paborito ni Nina, bumalik si Gabriel sa kanilang lamesa, dala ang isang mainit na tasa ng chamomile tea. Sinabi nitong kailangan ng katawan niya ng pahinga at ang mainit na tsa ang tutulong upang pakalmahin ang kaniyang naninigas na mga ugat. Ang simpleng pagmamalasakit na yon ay nagdala ng mainit na haplos sa sugatang puso ni Nina. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre na naglalaman ng perang nakuha niya mula sa sanglaan at inilapag ito sa harap ng abogado bilang paunang bayad para sa mga legal na proseso. Ibinalik ni Gabriel ang sobre patungo kay Nina. Sa isang napakamalumanay, ngunit formal na tinig, ipinaliwanag niyang
Hindi siya tumatanggap ng bayad mula sa mga taong higit na nangangailangan ng hustisya. Subalit umiling si Nina at muling itinulak ang pera palapit sa lalaki. Puno ng pagmamakaawa, ngunit may halong dignidad ang kaniyang tinig nang sabihin niyang kailangan niyang bayaran ito dahil ito ang unang pagkakataon na may binili siya para sa kaniyang sariling kalayaan at hindi para sa kapakananan ng pamilya ng kaniyang asawa. Sa paggalaw ng kamay ni Nina, napansin ni Gabriel ang maputlang marka sa kaniyang palasingmupan, isang malinaw na bakas kung saan dating nakasuot ang isang singsing. Hindi nagtanong si Gabriel at hindi rin nagpakita ng awa na maaaring makabawas sa tapang ng babae. Tumango siya ng may malalim na paggalang, kinuha ang sobre at nangakong isasampanan niya ang utos na mag-freeze sa lahat ng natitirang ari-arian nito bago matapos ang araw. Ang pakiramdam ni Nina ay tila nakalaya mula sa isang mahigpit na kulungan nang maglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Ngunit ang maikling kapayapaan na yon ay biglang nawasak pagpasok niya sa kanilang tahanan. Ang pintuan ng kanilang silid-tulugan ay nakabukas ng malaki. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang nagkakagulong kwarto. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig, ang mga drawer ay nakabukas at nagulo, at ang mga unan ay nakatapon sa ibabaw ng kama. Sa gitna ng magulong silid, nakatayo si Terence, madilim ang mukha at nag-iigting ang mga panga sa matinding galit. Sa kaniyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang walang lamang kahoy na kahon ng mismong taguan kung saan inilalagay ni Nina ang orihinal na titulo ng lupa ng kaniyang ama. Ang mga mata ni Terence ay parang sa isang mabangis na hayop na nawalan ng biktima habang dahan-dahan itong humarap sa kanya. Nasaan ang titulo, Nina? Ang matalim na titig ni Terence ay tila nagnanais na butasin ang kanyang pagkatao habang ang kanyang mabigat na paghinga ay nagpapahiwatig ng isang hayop na handang sumakmal sa kanyang biktima. Tinitigan ni Nina ang walang lamang kahoy na kahon, ang lalagyan ng kaisa-isang ari-arian na nag-uugnay sa kanya sa dangal ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, isang maskarang gawa sa porselana na kanyang pinatibay sa loob ng mga nakaraang araw. Dinala ko iyon sa bangko kahapon. Ang kanyang tinig ay lumabas na malumanay at punong-puno ng pekeng pag-aalala. Naisip ko kasi na dahil marami tayong kailangang bayaran sa mga susunod na araw, baka manakawan tayo dito sa bahay. Sa safety deposit box ko inilagay para sigurado tayong ligtas ang pamana ni Papa. Ang galit sa mukha ni Terence ay unti-unting napalitan ng pagkalito, kasunod ang isang pilit na paghinga ng maluwag. Hindi niya inaasahan ang ganitong katwiran mula sa asawa na itinuturing niyang walang muwang. Bagamat may bahid pa rin ng hinala ang kaniyang mga mata, tumalikod na lamang ang lalaki at padabog na lumabas ng silid, iniwan si Nina na nakatayo sa gitna ng magulong kwarto. Ang kaniyang mga daliri ay nanlalamig habang maingat niyang inaayos ang kaniyang mga kagamitan, pilit na pinapakalma ang kaniyang sarili para sa susunod na bahagi ng kaniyang araw. Kinahapunan ang sikat ng araw ay tila nakapapaso habang naglalakad si Nina patungo sa malaking groceria sa sentro ng bayan. Inutusan siya ni Doña Carmela na mamili ng mga pinakamahuhusay at pinakamamahaling sangkap para sa kaniyang nalalapit na ika-60 kaarawan. Ang listahang hawak ni Nina ay puno ng mga imported na keso, mamahaling alak at mga karneng tanging ang mga mayayaman lamang ang nakatitikim. Habang itinutulak ang kaniyang mabigat na kariton sa pagitan ng mga estante, naramdaman ni Nina ang matinding kapaguran na hindi lamang nagmumula sa kanyang katawan, kundi mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Siya ang inutusan, siya ang magbibitbit, at siya ang magluluto para sa isang pagdiriwang na tanging siya rin ang hindi ituturing na panauhin. Nang makarating siya sa mahabang pila ng kahera, ang kaniyang mundo ay tila biglang huminto.
nang makita ang isang pamilyar na bulto sa kanyang harapan. Naroon si Stella, nakasuot ng isang manipis na sutlang damit na kulay pula. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga kuko ay bagong linis at makintab. Ang kislap ng kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang inilalapag ang kanyang sariling mga binili sa ibabaw ng counter. Nang mapansin niya si Nina, sa kaniyang likuran isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. "Oh, look who is here." Ang tinig ni Stella ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa kaniyang pandinig. "Mukhang napakarami mong pinamili, Nina. Mukha ka talagang perpektong kargador ng pamilya nila Terence. Bagay na bagay sa'yo ang ganyang itsura, haggard at mukhang katulong. No wonder Terence needs to breathe fresh air sometimes." Hindi gumalaw si Nina. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kariton. Pinaparamdam sa kanyang sarili ang bawat ukit ng bakal upang hindi siya sumabog sa galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Stella, ngunit sa halip na sumagot ng masama, pinili niyang manatiling tahimik, isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang pagwawalang bahala ni Nina ay tila lalong nagpainit sa ulo ni Stella. Patuloy ang pang-insulto ng babae, pinagkakaguluhan ang kaniyang lumang sapatos at ang kaniyang tuyong balat hanggang sa matapos ang kaniyang pagbabayad. Bago tuluyang makaalis si Stella, kumuha siya ng isang piraso ng tissue mula sa kaniyang pitaka at sa kaniyang pagmamadali, isang maliit na kapirasong papel ang dahan-dahang nalaglag at lumipad patungo sa paanan ni Nina. Hindi ito napansin ni Stella habang naglalakad siya palayo nang may kasamang tila sayaw ng tagumpay. Pagkaalis ng babae, dahan-dahang yumuko si Nina at pinulot ang papel. Ito ay isang opisyal na resibo para sa isang grand ballroom reservation sa isang kilalang hotel para sa kaarawan ni Doña Carmela. Ang halagang nakasulat ay katumbas na ng halos kalahating taon nilang sahod. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Nina ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng bayad, ang kanyang sariling pangalan at ang huling 4 na numero ng kanyang credit card na matagal na palang isinangla ni Terence. Naramdaman ni Nina ang matinding panginginig ng kaniyang buong katawan. Doon niya nalaman na ang lahat ng paghihirap na kaniyang dinarana sa loob ng bahay ay ginagamit upang pondohan ang karangyaan ng kaniyang mga kaaway. Sa gitna ng kaniyang pighati, lumabas siya ng groseriya, dala ang mabibigat na bag. Sa gilid ng pintuan nakita niya ang isang maliit na asong gala na nakasilong sa init. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at gutom. Lumapit si Nina at kumuha ng isang mamahaling pakete ng biskwit na kaniyang binili para sa mga bisita ni Doña Carmela. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan at inilapag sa harap ng aso. Pinagmasdan niya ang hayop habang kumakain. Nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon. Pareho silang itinatapon, parehong biktima ng mundo. Ngunit sa sandaling iyon, pinili ni Nina na ibigay ang kaniyang natitirang kabutihan sa isang nilalang na masigit na nangangailangan. Habang naghihintay siya ng masasakyan, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang telepono sa loob ng bulsa. Inilabas niya ito at nakita ang isang mensahe mula kay Sita. Sa bawat salitang kaniyang binabasa, ang kaniyang paningin ay tila nagiging madilim. "Nina, makinig ka. May masamang balita ako." Nakita ni Gabriel ang isang lihim na usapan sa pagitan ng abogado ni Terence at ng isang malaking kumpanya ng lupa. Minamadali na nila ang pagbenta sa bahay ng papa mo. May buyer na silang nahanap at nakatakda na ang pirmahan bukas ng umaga. Wala na silang balak maghintay sa'yo. Ang kaniyang mga daliri ay biglang nanghina sapat na upang muntik nang mahulog ang telepono sa semento. Ang kaniyang paningin ay nakatutok sa kawalan habang ang mga salitang bukas ng umaga ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Ang lahat ng kaniyang plano, ang kaniyang maingat na paghihintay,
ay tila tatakpan na ng isang napakalaking anino ng pagkatalo. Sa gitna ng maingay na kalsada at ng mga taong dumadaan pakiramdam ni Nina, ay nag-iisa siya sa isang malawak at madilim na karagatan. Paano niya mapipigilan ang isang bagay na nakatakda ng mangyari sa loob lamang ng ilang oras? Ang bawat hakbang ni Nina pabalik sa kanilang tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bigat ng mga supot ng groseriya sa kaniyang mga kamay ay hindi maikukumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kaniyang dibdib matapos mabasa ang mensahe ni Sita. Ang oras ay tila isang kaaway na mabilis na tumatakas at ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa tuluyang pagkawala ng huling alaala ng kaniyang ama. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan na agad ding binuwag ng isang marahas na eksenang tila hango sa isang masamang panaginip. Biglang napahawak sa kanyang dibdib si Doña Carmela habang nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik bago unti-unting tumirik at ang kanyang katawan ay nanghina at bumagsak ng walang kontrol. Ang kanyang paghingal ay tila isang tuyot na hanging nagpupumilit lumabas sa kanyang lalamunan, lumilikha ng isang tunog na puno ng pagdurusa. Mabilis na lumapit si Terence, ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalala na hinaluan ng galit nang tumingin ito kay Nina. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang isang doktor na tila ba kanina pa naghihintay sa labas ng pintuan. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Nina. Ang sigaw ni Terence ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Atake sa puso ito. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo tungkol sa titulo, hindi sana magkakaganito si Mama wala na tayong oras. Kailangan nating ibenta ang lupa mo para pambayad sa ospital. Ito na ang papeles, pirmahan mo na kung gusto mo pang mabuhay ang biyenan mo. Dinala nila si Doña Carmela sa kwarto habang si Nina ay naiwang nakatayo sa pasilyo, nanginginig ang buong katawan. Sa gitna ng kanyang kalituhan at takot, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto. Doon sa siwang ng kahoy, nakita niya ang isang tagpong tuluyang pumatay sa kanyang pag-aalinlangan. Nakita niya ang pag-abot ni Terence ng isang makapal na sobre sa doktor at ang palitan ng mga makahulugang ng ngiti na tila ba nagdiriwang sila sa isang matagumpay na dula. Walang sakit, walang atake. Ang lahat ay isang malupit na sining ng panlilinlang upang makuha ang kaniyang pirma. Naramdaman ni Nina ang isang malamig na kapasyahan na dumaloy sa kaniyang mga ugat. Pumasok siya sa kwarto, ang kaniyang mga mata ay namumula sa pigil na luha. Kinuha niya ang dokumento mula sa mesa, sa harap ni Terence at nang biyenang nagpapanggap na hapoong inilapat niya ang dulo ng bolpen sa papel. Ngunit sa halip na ang kaniyang tunay na lagda, ginamit niya ang isang mabusising paraan ng pagsulat na itinuro sa kanya ni Gabriel, isang pirma na mukhang totoo sa paningin ng ordinaryong tao, ngunit naglalaman ng mga maliliit na pagkakamali na magpapawalang bisa rito sa anumang korte. Nang makuha ni Terence ang papel, hindi nito naitago ang kislap ng kasakiman sa kaniyang mga mata. Agad itong lumabas upang tawagan ang mamimili ng lupa, iniwan ng kanyang ina na kunwari ay natutulog. Sa sandaling iyon, mabilis na nagtungo si Nina sa kusina at tinawagan si Gabriel. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng determinasyon. Gabriel, pinirmahan ko na ang papeles, ngunit ginamit ko ang maling lagda. Kailangan na nating isampa ang lease pendants ngayon din. Bukas ng umaga ang bilihan. Huwag nating hayaang manalo sila. Nang matapos ang tawag, bumalik si Nina sa sala upang kunin ang mga naiwang gamit ni Doña Carmela. Sa kaniyang pagyuko, napansin niya ang isang puting papel na nalaglag mula sa bulsa ng duster ng kaniyang biyenan noong ito ay nagkukunwaring inaatake. Marahas niya itong pinulot at binuksan. Hindi ito resibo ng gamot o talaan ng doktor. Ito ay isang tunay na resulta ng laboratorio mula sa isang sikat na diagnostic center.
Sa pagbabasa ni Nina sa mga medikal na termino, ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng higit pa sa dati. Hindi atake sa puso ang nakasulat doon. Ang kaniyang biyenan ay merong isang malubhang karamdaman na matagal na nitong itinatago, isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong halaga ng salapi na ninakaw mula sa kanya. Isang matinding pait ang lumitaw sa mga labi ni Nina. Sa gitna ng kanilang kasakiman sa yaman ng iba, tila hindi nila napansin na ang kaniyang biyenan ay unti-unti nang kinakain ng sarili nitong katawan mula sa loob. Nabalik lamang ang diwa ni Nina nang marinig niya ang malakas na pagtawa ni Terence mula sa labas. Tila ipinagdidiriwang na ang kaniyang nalalapit na tagumpay. Tinitigan ni Nina ang papeles ng laboratorio at pagkatapos ay ang pinto ng kwarto ng kaniyang biyenan. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Kung malalaman ba ni Terence ang tunay na kalagayan ng kaniyang ina, mas pipiliin pa rin ba nitong gamitin ang perang makukuha sa lupa para sa kaniyang bagong buhay kasama si Stella? O gagamitin niya ito para isalba ang buhay ng babaeng nagturo sa kanya kung paano maging isang demonyo? Ang gabi ay tila bumabalot sa buong kabahayan nang may kasamang kakaibang bigat, isang katahimikang nagbabadya ng isang malakas na dilubyo. Bago pa man dumating ang kadiliman, isang grupo ng mga kalalakihang may madidilim na anyo at suot ang mga barong na tila nagkukubli ng masasamang balak ang dumating sa pintuan ni Nina. Ang kanilang presensya ay nagdala ng matinding takot sa paligid. Si Terence na kanina lamang ay nagmamayabang sa kanyang tagumpay, ay biglang namutla at mabilis na nagtago sa loob ng silid-tulugan iniwan ng kanyang asawa na mag-isang humarap sa panganib. Sa harap ng mga estrangherong nagbabanta na kukunin ang kanilang pag-aari, tumayo si Nina ng may dignidad. Hindi siya natinag. Ginamit niya ang pangalan ng kumpanya ni Gabriel at ang mga legal na terminong itinuro sa kanya upang itaboy ang mga ito. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay matalim at puno ng kapangyarihan na tila isang huling babala. Nang lumisan ng mga lalaki na iwan si Nina na humihinga ng malalim habang si Terence ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pagtatago, bakas ang labis na kahihiyan sa kanyang mukha. Nang sumapit ang malalim na gabi, sinimulan ni Nina ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na bombilya, kinuha niya ang mga bakanteng kahon na kaniyang itinago sa ilalim ng lababo. Isa-isa niyang iniligpit ang kanyang mga kakarampot na kagamitan, ang kanyang mga lumang damit, ang ilang mga aklat at ang mga alaala ng 5 taong paninilbihan na nauwi sa wala. Ang bawat gamit na kaniyang inilalagay sa loob ng kahon ay tila pagpunit sa isang pahina ng kaniyang nakaraan. Maingat niyang itinago ang mga kahon sa ilalim ng kaniyang kama, sinisiguradong walang ni isang bakas ng kaniyang pag-alis ang makikita ng mapanuring mga mata ng kaniyang biyenan. Sa gitna ng kaniyang pag-iimpake, dumating sina Sita at Gabriel sa isang tago at tahimik na sulok malapit sa kanilang bakuran. Doon sa loob ng sasakyan ni Gabriel, muling sinuri ng tatlo ang mga dokumentong nakalap ni Nina. Ang bawat pahina ng death file o ang talaan ng mga kasalanan ni Terence ay masusing binasa. Ang liwanag mula sa tablet ni Gabriel ay nagbibigay ng anino sa kaniyang seryosong mukha habang ipinapaliwanag ang bawat hakbang na gagawin nila sa korte bukas. Si Sita ay tahimik na nakikinig, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan habang ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Nina upang magbigay ng lakas. Nang aksidenteng mahulog ni Nina ang isang mahalagang papel, sabay silang yumuko ni Gabriel upang pulutin ito. Sa dilim ng loob ng sasakyan, ang kanilang mga kamay ay hindi inaasahang nagtagpo. Ang init ng balat ni Gabriel na dumampi sa kaniyang nanginginig na mga daliri ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam na matagal nang hindi nararanasan ni Nina, isang pakiramdam ng kaligtasan
at tunay na pagkalinga. Hindi agad inalis ni Gabriel ang kaniyang kamay. Tinitigan niya si Nina ng may malalim na pag-unawa at paggalang. Huwag kang mag-alala, Nina, ang kaniyang tinig ay tila isang banayad na himig na humahaplos sa sugatang puso ng babae. Pagkatapos ng gabi na ito, pagkatapos ng lahat ng pasakit na ito, magiging malaya ka na. You deserve to start a new life, a peaceful one. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong pagkatao ni Nina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa gitna ng laban. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting punong-puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang kilig na kanyang naramdaman ay hindi lamang dahil sa pisikal na haplos, kundi dahil sa katotohanang may isang taong naniniwala sa kaniyang kakayahang bumangon muli. Madaling araw na nang makabalik si Nina sa loob ng bahay. Hindi siya dinalaw ng antok habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng silid na kaniyang lalakasan sa huling pagkakataon. Nang sumikat ang unang sikat ng araw, ang pinto ng kaniyang silid ay marahas na bumukas. Naroon si Doña Carmela, suot ang kaniyang mapagmataas na anyo at may hawak na isang itim na tela. Walang pasintabi nitong inihagis ang tela sa ibabaw ng kama ni Nina. Magsuot ka ng maayos mamaya, Nina. Ang malamig at mapang-utos na tinig ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Iyan ang isusuot mo sa party ko. Siguraduhin mong hindi mo kami ipapahiya sa harap ng mga bisita. Huwag kang magmukhang pulubi sa tabi ng asawa mo at ni Stella. Tinitigan ni Nina ang itim na damit, isang kasuotan na tila inilaan para sa isang lamay. Imbis na masaktan, isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang namuon sa kanyang dibdib. Isang matalim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang dahan-dahang hinahaplos ang tela. Hindi alam ni Doña Carmela na ang damit na ito ang magsisilbing uniforme ni Nina sa paglilibing sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng hotel ay nababalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa malalaking chandelier na tila mga nakabiting bituin sa kisame. Ang marikit na pagtatama ng mga kristal na baso ay lumilikha ng isang matinis na himig na sumasabay sa banayad na tunog ng biolin, habang ang masisiglang halakhak ng mga panauhin ay pumupuno sa malawak na espasyo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Carmela ay tila isang reyna sa kaniyang gintong kasuotan, nakaupo sa isang mataas na upuan habang tinatanggap ang mga pagbati at papuri mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Sa kaniyang tabi, si Terence ay nakasuot ng kaniyang pinakamahal na Amerikana. Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa yabang habang madalas na sumusulyap kay Stella na nakatayo malapit sa kanya at kumikinang sa luho ng kanyang pulang damit. Sa kabilang dako ng silid sa labas ng bilog ng liwanag at kasayahan, nakatayo si Nina. Ang kaniyang itim na damit ay tila isang anino na hindi napapansin ng sinuman, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kaisa-isang pangarap na kaniyang pinangalagaan. Para sa mga panauhin, siya ay isa lamang tagapamahala sa likod ng entablado, ang taong tinitiyak na ang bawat pagkain ay mainit at ang bawat baso ay puno. Tuwing mapapadaan si Nina sa harap ng kanyang biyenan at asawa, tanging mga mapang-utos na tingin at bulong ng mga utos ang kaniyang natatanggap. Nina, dagdagan mo ang alak sa lamesa ng mga vice-mayor, ang malamig na utos ni Terence habang hindi man lamang tumitingin sa kaniyang asawa. At pakibilisan, ayaw ni Mama na naghihintay ang mga espesyal na bisita niya. Tumango si Nina nang walang kibo, ang kaniyang mga daliri ay marahang humahaplos sa lumang orasan ng kaniyang ama na nakatago sa loob ng kaniyang bulsa. Ang pantay na pag-ikot ng mga kamay nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang tiisin ang bawat segundo ng pang-aalipusta. Habang siya ay naglalakad sa pagitan ng mga lamesa, isang matandang babae, ang kaisa-isang kamag-anak na nanatiling mahirap sa kanilang pamilya,
ang kanyang napansin. Ang matanda ay tila nahihiyang kumuha ng pagkain mula sa naglalakihang mga tray. Dahan-dahang lumapit si Nina, kumuha ng isang malinis na mangkok at pinuno ito ng mainit na sarsa at malambot na karne. Inilapag niya ito sa harap ng matanda nang may kasamang tapat ng ngiti. Ang pasasalamat sa mga mata ng matanda ay nagbigay kay Nina ng isang sandali ng tunay na kapayapaan sa gitna ng mapagkunwaring kapaligiran. Samantala, si Stella ay tila hindi na makapaghintay na angkinin ang kanyang bagong trono. Madalas niyang bulungan si Terence habang nakatingin kay Nina nang may pangungutya. For someone who is supposed to be the lady of the house, she looks like a total ghost. Terence ang kanyang pabulong na mitya. Ang asawa mo ay parang pabigat na dapat mo nang bitawan para makasabay ka sa antas ko. Nakalimutan na ni Terence ang kanyang tungkulin bilang asawa. Tanging ang ambisyon na idinidikta ni Stella ang kaniyang pinakikinggan. Nang dumating ang pinakainaabangang sandali ng gabi, ang lahat ng ilaw ay tumutok sa entablado. Ang tunog ng mga palakpakan ay unti-unting humupa nang humawak si Terence ng mikropono. Ang kaniyang tinig ay puno ng matinding kumpiyansa, tila ba siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa silid na iyon. Mga kaibigan at mahal sa buhay, ang gabi na ito ay hindi lamang para sa ika-60 kaarawan ng aking mahal na ina. Ang kaniyang pag-anunsyo ay tila isang pagdiriwang ng kaniyang sariling kapangyarihan. Nais ko ring ipahayag sa inyong lahat na sa wakas nakuha na natin ang puhunang kailangan para sa ating pinapangarap na mansyon. Itataas ko ang tagumpay na ito, hindi lamang para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng ating pamilya. Inilabas ni Terence ang isang malaki at puting sobre ang kanyang kamay, ay tila nanginginig sa kasabikan habang iwinawagayway ito sa harap ng mga bisita. Sa loob ng sobreng iyon, naniniwala siyang naroon ang titulo ng lupa na magbibigay sa kanya ng kalayaang iwanan si Nina at magsimula ng bagong buhay kasama si Stella. Si Doña Carmela ay naluha sa galak, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong alahas habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Subalit sa gitna ng katuwaan at malakas na palakpakan, ang banayad na tunog ng mga takong ni Nina na humahalik sa makintab na sahig ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang itim na damit ay tila lumikha ng isang butas sa gitna ng makulay na dula. Habang ang lahat ay nakatuon kay Terence, inabot ni Nina ang mikropono mula sa kaniyang asawa nang may banayad ngunit matatag na pagkilos. Ang kaniyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot. Sa halip ito ay may lalim ng isang karagatan bago ang isang malakas na bagyo. Tumingin siya kay Doña Carmela pagkatapos ay kay Terence bago ibinaling ang kaniyang paningin sa buong madla. Kaya ko po bang hiramin ang sandali ng atensyon ninyo, Mama? Ang kaniyang tinig ay umaling-awngaw sa buong ballroom nang walang anumang panginginig, tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Mayroon lamang akong maliit na sorpresang nais idagdag sa inyong espesyal na gabi. Isang sorpresa na magpapaliwanag kung anong uring mansyon ang tunay na itinatayo ni Terence para sa ating lahat. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa buong ballroom nang hawakan ni Nina ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ang babaeng nakaitim na tila isang banyaga sa sarili niyang tahanan. Si Terence ay nanatiling nakatayo sa kaniyang tabi. Ang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito na nauwi sa bahagyang takot, habang si Doña Carmela ay napatigil sa pag-inom ng kaniyang mamahaling alak. Ang kislap ng mga chandelier sa kisame ay tila nagiging malupit na saksi sa bawat segundo ng pagpapatuloy ng dula. "What are you doing, Nina? Ibaba mo ang mikroponong yan." Ang pabulong na banta ni Terence, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagbabala. "Huwag kang gagawa ng eksena, dito nakakahiya sa mga bisita." Ngunit hindi natinag si Nina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakal ng mikropono. Nararamdaman ang lamig nito na tila nagbibigay sa kanya ng higit na lakas.
Tumingin siya sa mga panauhin nang may marahang ngiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit nagdala ng matinding kilabot sa mga nakakakilala sa kanya. Sa isang senyas ng kanyang kamay, patungo sa likuran ng silid, ang malaking screen sa entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pamilya ay biglang umilaw. Hindi po ito selebrasyon ng tagumpay, kakwivi ang tinig ni Nina ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at walang anumang panginginig. Ito po ay isang selebrasyon ng katotohanan. Ang mansyong ipinagmamalaki ng aking asawa ay hindi itinatayo sa pundasyon ng kanyang paghihirap. Ito ay itinatayo sa pundasyon ng pagnanakaw, panlilinlang at pagtataksil. Sa isang iglap ang screen ay napuno ng mga malalaking larawan ng mga bank statement, mga resibo, ng mga alahas na hindi para sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga detalyadong usapan sa pagitan ni Terence at Stella tungkol sa plano nilang paalisin si Nina sa sarili niyang bahay. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na dumog sa buong ballroom. Ang mga mukha ni Doña Carmela at Stella ay nawala ng kulay, tila mga pader na biglang nabitak sa gitna ng isang malakas na lindol. Nina, tama na yan. Ang sigaw ni Doña Carmela ay bumasag sa kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at hiya. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Inilipat ni Nina ang slide sa screen. Doon ay lumitaw ang deed of sale ng bahay ng kaniyang ama. Ang kaniyang huwad na pirma ay pinalaki ng husto upang makita ng lahat ang mga maliit na pagkakamali rito. Sinundan ito ng isang dokumento mula sa korte na may selyo ng lease pendants, isang patunay na ang lahat ng transaksyong ginawa ni Terence ay ilegal at hindi kailanman magkakaroon ng bisa. Ang bawat salita ni Nina ay tila mga hampas ng latigo na tumatama sa balat ng kanyang mga kaaway. Ipinakita rin niya ang mga talaan ng utang ni Terence sa mga pribadong nagpapautang, ang mga numerong nagpapatunay na ang kanilang karangyaan ay isa lamang malaking bula. Stella, na kanina lamang ay parang reyna, ay sinubukang tumakas patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, humarang si Sita ng may matatag na tindig. Walang pasintabi nitong isinaboy ang laman ng kanyang baso sa mukha ng babae. Ang malamig na tubig na dumaloy sa mukha ni Stella ay tila humugas sa kanyang kapalaluan. Iniwan siyang nakatayo roon na basang-basa at pinagtitinginan ng lahat ng may pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, si Terence ay tila nawala sa kanyang sarili. Ang kanyang dangal, ang kanyang yaman at ang kanyang kinabukasan ay naglalaho na parang usok sa harap ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga panga ay nag-igting at ang kaniyang mga kamao ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kaniyang mga buko. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod niya si Nina sa gitna ng entablado. Ang kaniyang anyo ay tila isang hayop na nasukol sa kanto at wala ng ibang paraan kundi ang manakit. "Hayop, kanina sinira mo ang buhay ko." Ang sigaw ni Terence ay puno ng puot, habang iwinawagayway niya ang kaniyang kamay upang saktan ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ang mga panauhin ay napasinghap sa takot. Ang tunog ng kanilang paghinga ay sabay-sabay na tumigil habang hinihintay ang pagbagsak ng kamay ng lalaki. Subalit bago pa man dumampi ang anumang sakit sa pisngi ni Nina, isang matibay na bisig ang biglang humarang at pumigil sa kanyang asawa. Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot nang si Gabriel ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na pader na hindi kailanman matitibag. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Terence, puno ng malamig na babala na nagpahiwatig na ang bawat pagkakamali ng lalaki ay may katumbas na kabayaran sa batas. Nakatayo si Nina sa likuran ni Gabriel. Ang kaniyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng takot. Tinitigan niya ang naglulumpasay na anyo ng kaniyang asawa at ang nanliliit na biyenan. Sa gitna ng lahat ng kasakitang ito, isang malalim na katanungan
Ang pumasok sa kanyang isipan, isang katanungang hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Nakamit ko na ba ang katarungang hinahanap ko o ang sugat na iniwan nila ay sadyang napakalalim na para malunasan ng anumang paghihiganti? Ang kamay ni Gabriel ay tila isang bakal na sipit na humawak sa braso ni Terence, sapat na upang mapigilan ang anumang balak nitong pananakit. Ang bawat daliri ng abogado ay nagpapakita ng matinding puwersa, nag-iiwan ng mapulang marka sa balat ng lalaking nawalan na ng katinoan. Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Terence, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol mula sa langit. Huwag mong susubukang idampi ang iyong kamay sa kanya, Terence. Ang bawat galaw mo ay itatala namin bilang pisikal na pang-aabuso at titiyakin ko na sa likod ng rehas ang iyong huling hantungan. Dahan-dahang binitiwan ni Gabriel ang braso ni Terence na naging dahilan upang mapaluhod ang huli sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mamahaling Amerikana ay nagusot, ang kaniyang buhok ay nagulo at ang kaniyang anyo ay tila isang basang sisiw sa harap ng mga panauhing dati ay kaniyang hinahangaan. Nina, please, ang kaniyang tinig ay basag at puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang laylayan ng itim na damit ng kaniyang asawa. Mag-usap tayo. Hindi natin kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao. Isipin mo ang mga utang ko, Nina. Isipin mo ang bahay ni Papa. Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng iyon ng mag-isa. Tumingin si Nina sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi natakot o awa ang kaniyang nararamdaman. Ang kaniyang paningin ay malinaw, tila isang salamin na nagpapakita ng tunay na kapangitan ng kaluluwa ng lalaking nasa kaniyang paanan. Mula sa kaniyang maliit na bag, inilabas niya ang isang puting sobre. Hindi ito naglalaman ng pera o ng titulo ng lupa. Inilapag niya ito sa sahig sa tapat mismo ng mga kamay ni Terence. Iyan ang mga papeles ng ating paghihiwalay, Terence. Ang bawat salita ni Nina ay tila mga tipak ng yelong bumabagsak sa katahimikan ng ballroom. Wala na akong utang na loob sa inyo ni Mama. Ang bawat sentimong ibinigay mo para sa paglilibing sa aking ama ay nabayaran ko na ng libo-libong patak ng aking mga luha at ng bawat oras ng aking pagkaalipin sa bahay na ito. Mula sa sandaling ito, patay na ang Nina na kilala ninyo. Tumalikod si Nina at nagsimulang maglakad palayo. Ang kaniyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog sa makintab na sahig. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kaniyang kalayaan. Ang mga panauhin ay kusang tumabi upang bigyan siya ng daan. Ng kanilang mga mata ay puno ng paghanga at matinding gulat. Ang kaniyang itim na damit ay tila isang bandila ng tagumpay na sumasabay sa hangin ng kaniyang paglakad. Paglabas niya sa malaking pinto ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, naramdaman niya ang isang init na matagal nang nawala. Inakay siya ni Gabriel patungo sa sasakyan. Nang maisara na ang pinto at tuluyan nang lumayo ang hotel sa kanilang paningin, doon lamang nanlambot ang mga balikat ni Nina. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kaniyang mga mata ay napuno ng masaganang luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang matinding paghinga matapos ang mahabang panahon ng pagkalunod. Ang kaniyang paghikbi ay tahimik, isang malalim na paglabas ng lahat ng pait na kaniyang kinimkim. Sa kabilang upuan, nanatiling tahimik si Gabriel. Hindi niya pinilit na patahanin ng babae, bagkus ay iniabot lamang niya ang isang malinis na panyo. Ang kaisa-isang tunog na maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mahina at pantay na pag-ikot ng mekanismo ng lumang orasan ng ama ni Nina na kaniyang hawak. Ang bawat tiktak nito ay tila isang marahang tapik sa kaniyang balikat, nagsasabing tapos na ang bagyo at maaari na siyang magpahinga.
Nabalik lamang ang diwa ni Nina nang marinig ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang kandungan. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kanyang pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay nagmumula sa isang ospital, nagmamadali at puno ng tensyon. "Hello, is this Nina?" Ang tinig ay tila humihingi ng tulong. Ang biyena ninyong si Doña Carmela ay isinugod sa emergency room. Nagkolapso siya pagkaalis ninyo sa hotel. Walang sumasagot sa numero ng kaniyang anak. Kailangan namin ng pamilya dito ngayon din dahil kritikal ang kaniyang lagay. Tinitigan ni Nina ang kaniyang refleksyon sa madilim na bintana ng sasakyan. Ang kaniyang daliri ay lalong humigpit sa hawak na orasan. Ang katarungan ay tila dumating ng mas mabilis kaysa sa kaniyang inaasahan, ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, may isang bahagi ng kaniyang puso na nagtatanong kung kaya ba niyang talikuran ng isang taong malapit ng bawian ng buhay kahit na ang taong yon ang naging dahilan ng kanyang impyerno. Ipinatong ni Nina ang kanyang hintuturo sa pulang bilog ng screen ng kanyang telepono. Dahan-dahan itong pinindot upang tuluyan ng lunurin ang tinig na nagmumula sa ospital. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila naging isang matibay na kuta na hindi na kayang pasukin ng anumang pagsusumamo o pamilyar na pananakot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang lamunin ng katahimikan ng sasakyan ang huling bakas ng ugnayan niya sa pamilyang wumasak sa kanyang dangal. Walang puwang ang pagsisisi sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong sa wakas ay natutong bumitaw. Hindi niya kailangang naroon upang makita ang kinahinatnan ng kanyang mga kaaway. Sa kabilang dako ng lungsod, ang marangyang dula-dulaan ni na Terence ay tuluyan ng naging isang masamang panaginip. Ang mga sasakyang dati ay kaniyang pinagpapakapuyatan upang bayaran ang amortization ay isa-isang kinuha ng mga lalaking may bitbit na mga utos mula sa bangko. Ang bawat paghatak sa mga bakal na bahagi ng sasakyan at ang marahas na paghila sa mga ito palayo sa kalsada ay tila mga sigaw ng katarungang matagal nang naantala. Sa loob ng isang madilim at magulong silid sa hotel, mag-isang nakatayo si Terence habang tinitignan ang kaniyang sariling refleksyon sa basag na salamin. Ang kaniyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan sa loob lamang ng isang gabi. Sa kaniyang paghahanap kay Stella, tanging ang amoy ng pabango nito na humahalo sa alikabok ang kaniyang natagpuan. Ang babaeng kaniyang pinagpalit sa kaniyang asawa ay matagal na palang lumisan bitbit ang lahat ng mga alahas na kaniyang ninakaw mula kay Nina. Walang iniwan si Stella, kundi ang isang walang laman na kahon at ang katotohanang ang lahat ng pagmamahal nito ay may katumbas lamang na presyo. Samantala, sa isang pampublikong ward ng ospital na amoy gamot at puno ng pagdurusa, nakahiga si Doña Carmela na tila isang lantang dahon. Ang babaeng dati ay kumikinang sa ginto at mapagmataas na naguutos ay wala nang mahingan ng kahit isang basong tubig. Ang kanyang mga kamay na dati ay matabil sa pagturo ng mga pagkakamali ni Nina ay ngayon ay nanginginig at hirap na abutin ang anumang bagay sa kanyang tabi. Ang kanyang mga anak at mga kamag-anak na dati ay nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang yaman ay biglang naglaho na parang bula nang malaman nilang wala na siyang maibibigay kundi ang kanyang mga utang. Ang kaisa-isang baso ng tubig sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nanatiling malayo sa kanyang abot, isang malupit na paalaala na wala na ang kaisa-isang tao na handa sanang magsilbi sa kanya ng walang kapalit. Ipinilig ni Nina ang kanyang ulo nang maramdamang huminto ang sasakyan ni Gabriel sa harap ng isang pamilyar na tarangkahan. Ang bakal na pinto ay puno na ng kalawang at ang mga damo sa paligid ay mataas na, ngunit sa paningin ni Nina ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ang bahay ng kanyang ama ay nananatiling nakatayo ng matuwid, tila naghihintay sa kanyang pagbabalik.
Isang malaking pulang karatula na may nakasulat na "Property Under Dispute" ang nakapako sa gitna ng bakod. Dahan-dahang bumaba si Nina at lumapit sa karatula. Hawak ang isang matulis na kagamitan, maingat niyang binunot ang bawat pako na nagkakabit ng karatulang yon sa kaniyang tahanan. Ang bawat paglayo ng kahoy mula sa bakal ay tila pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kaniyang pighati. Inalalayan siya ni Gabriel, ang kaniyang kamay ay banayad na nakahawak sa kaniyang siko, nagbibigay ng suportang hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang tuluyan ng mahulog ang karatula sa lupa, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan, tila winawalis ang lahat ng dumi ng nakaraan. Tumingin si Nina kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa maindayog at pantay na pag-ikot ng mga kamay ng orasan ng kanyang ama na mahigpit niyang hawak. Ang kanyang tahanan ay muli ng malinis, ang kanyang pangalan ay muli ng malaya, at ang kanyang kaluluwa ay, sa wakas, ay nakahanap na ng kapayapaan. Nais mong pumasok sa loob? Ang tanong ni Gabriel ay puno ng init at paggalang. Umiling ng bahagya si Nina, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa ngayon, Gabriel. Gusto ko munang langhapin ang hangin ng aking kalayaan dito sa labas. Gusto ko munang damhin na ang lupang kinatatayuan ko ay akin na muli. Ano na ang susunod para sa akin? 6 na buwan na ang mabilis na lumipas mula ng huling beses na tumapak si Nina sa magulo at mapanirang mundo ng kanyang nakaraan. Sa isang payapa at maliit na bayan sa tabing dagat, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa buhanginan at ang malambing na pag-awit ng mga ibon. Sa madaling araw, muling itinatayo ni Nina ang kaniyang sarili. Ang kaniyang maliit na negosyong panaderya na may pangalang Orasan ay dahan-dahan nang kinikilala ng mga taga roon. Ang amoy ng bagong luto na tinapay at ang tamis ng banila na humahalo sa sariwang hangin ay nagsisilbing kaniyang bagong hininga, malayo sa nakakasakal na amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan na dati niyang kinagisnan. Nakatayo si Nina sa harap ng isang malaking lamesang gawa sa matibay na kahoy. Ang kaniyang mga bisig ay abala sa masigasig na pagmasa ng malambot na harina. Ang bawat pagtulak at pagtiklop niya sa masa ay tila isang ritual ng paglilinis sa kaniyang kaluluwa. Ang kaniyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot ngayon ay matatag at puno ng buhay habang hinuhubog ang bawat tinapay ng may matinding pagmamahal. Ang kanyang mga braso ay may bahagyang bakas ng puting pulbos at sa kanyang pisngi ay may mantsa ng harina na tila isang palamuti ng kanyang bagong dangal bilang isang malayang babae. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay isang paalaala ng kanyang pagsisikap para sa kanyang sariling kinabukasan at hindi para sa kapakanan ng mga taong nagsamantala sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng kanyang munting kusina ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar at masayang tinig nang bumukas ang pinto. Pumasok si Sita, dala ang sariwang balita mula sa kabilang lungsod. Habang tinutulungan ni Sita ang kanyang kaibigan na ayusin ang mga bagong lutong pandesal sa loob ng salaming cabinet, hindi nito napigilang magkwento tungkol sa kinahinatnan ni Terence. Sinabi ni Sita na ang kanyang dating asawa ay namamasukan na ngayon bilang isang hamak na tagalinis sa isang malaking gusali, pilit na binabayaran ang mga bundok ng utang na kaniyang nilikha. Ang dating mapagmataas na mukha ni Terence ay wala na, napalitan na ng isang anino ng pagsisisi at pagod na walang katumbas na lunas. Tumingin si Nina sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa kalsada. Wala siyang naramdamang galit o saya sa narinig na balita. Ang kaniyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis dahil sa puot. Sa halip na roon ang isang malawak na espasyo ng kawalan na tila isang puting papel na
handa ng sulatan ng bagong kabanata. Sita, hindi ko na sila iniisip ang malumanay na tugon ni Nina habang inilalagay ang huling tray ng tinapay sa estante. Ang katarungan ay hindi lamang sa nakikita nating pagbagsak nila, kundi sa pagkakataon na ibinigay sa akin para matulog nang mahimbing sa gabi, nang walang takot na may mananakaw pa sa akin. Masaya na ako rito at iyon ang pinakamahalagang tagumpay para sa akin. Gayunpaman, batid ni Nina na ang paggaling ay hindi isang diretsong landas. May mga gabi pa rin na nagigising siya sa gitna ng kadiliman dahil sa mga anino ng nakaraan, nakakaramdam ng biglaang panlalamig ng mga kamay habang naaalala ang malulupit na boses sa loob ng silid-tulugan. Ngunit tuwing nangyayari iyon, lumalapit siya sa kanyang maliit na bintana, pinakikinggan ang pantay at walang patid na pag-usad ng mga kamay ng lumang orasan ng kanyang ama. Ang tunog na yon ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa kasalukuyan, nagpapaalala na ang bawat segundo ay isang hakbang palayo sa kanyang pighati. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga kamay ng orasan ay tila isang mahinahong awit ng pag-asa. Napatingin si Nina sa kanyang mga palad. May mga maliit na peklat. Ang kanyang mga daliri mula sa mga taon ng pagtatahi at paglilinis. Ngunit sa kanyang paningin, ang mga peklat na ito ay tila mga dekorasyon ng isang matagumpay na mandirigma. Sa kaniyang tiyak at maayos na pamumuhay, unti-unti niyang natututuhan na ang tamis ng kapayapaan ay masigit na masarap kaysa sa anumang karangyaan na nakabase sa kasinungalingan. Sa bawat pagngiti niya sa kanyang mga mamimili, nadarama niya ang unti-unting pagkadugtong ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang mapayapang hapon ay biglang nabalot ng isang kakaibang tensyon nang marinig ni Nina ang marahang pagdaiti ng mga metal na dekorasyon sa kaniyang pintuan, hudyat na may isang panauhing pumasok. Ang sikat ng araw ay tila humalik sa kailaliman ng kaniyang panaderya, lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig. Isang bulto ng isang lalaking matangkad at may tindig na punong-puno ng kagalang-galang na anyo ang tumayo sa gitna ng kaniyang munting tindahan. Napatigil si Nina sa kaniyang ginagawa, ang kaniyang puso ay tila nakaramdam ng isang banayad at nakakalitong pintig na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang amoy ng pamilyar na kape at isang malinis na halimuyak ang biglang pumuno sa kaniyang paligid. Nagdadala ng mga alaala ng isang gabing puno ng luha, ngunit may kasamang kaligtasan. Dahan-dahang itinaas ni Nina ang kaniyang paningin upang salubungin ang mga mata ng lalaking nakatayo sa kaniyang harapan. Sa gitna ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, ang isang katanungan ay tahimik na namuo sa kaniyang diwa, isang katanungang hindi lamang tungkol sa kaniyang muling pagkakita sa taong ito, kundi tungkol sa kakayahan ng kaniyang puso na muling magtiwala matapos ang mahabang panahon ng pagkakulong sa kadiliman. Handa na nga ba akong muling buksan ang pintuan ng aking puso para sa isang bagong bukas na maaring magdala ng ligaya o panibagong sugat? Ang bawat hakbang ni Nina sa loob ng kaniyang munting panaderya ay tila isang banayad na sayaw ng kalayaan, isang paggalaw na hindi na dinidiktahan ng takot o pagmamadali. Ang halimuyak ng bagong luto na tinapay ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat, lumilikha ng isang atmosfera ng kapanatagan na matagal niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Sa harap niya nakaupo si Gabriel sa isang payak na kahoy na upuan ng kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng anino at proteksyon sa gitna ng mainit na hapon. Ang bawat sulyap ng lalaki ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi humihingi ng kapalit, isang tahimik na pagkilala sa ganda ng kaluluwang muling nabuo mula sa pagkakapira-piraso. Nina, hindi ko akalain na ganito pala kapayapa ang buhay, dito ang malumanay na wika ni Gabriel habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw. Masaya ako na nakita mo ang lugar kung saan tunay kang makakahinga. Isang matamis na
Nangiti ang sumilay sa mga labi ni Nina, isang ngiting umabot hanggang sa kaniyang mga mata at nagpatingkad sa kaniyang anyo. Ibinaba niya ang hawak na tray at tumabi sa lalaki. Gabriel, sa loob ng 5 taon, nakalimutan ko kung paano pakinggan ang sarili kong tibok ng puso dahil palaging mas malakas ang sigaw ng mga taong nangmamaliit sa akin. Dito sa bawat pagmasa ko ng harina at sa bawat paghihintay ko sa pag-alsa ng tinapay, natutunan kong ang bawat segundo ay may sariling halaga. Hindi na ako nagmamadaling paligayahin ang iba. Ngayon, sapat na ang malaman kong ligtas ako at malaya. Dahan-dahang inilabas ni Nina ang lumang orasan ng kaniyang ama mula sa kaniyang bulsa. Ang makintab na bakal nito ay sumasalamin sa ginintuang liwanag ng dapit hapon. Ang pantay at walang patid na pag-ikot ng mga kamay nito ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng mga nawalang panahon, kundi ng mga oras na kanya pang pagmamay-ari. Ang marahang pagdaiti ng mekanismo nito ay tila isang bulong ng kaniyang ama, nagsasabing sa wakas ay natupad na ang pangarap nitong makita siyang nakatayo ng matuwid at may dangal. Inabot ni Gabriel ang kaniyang kamay, hindi upang angkinin ang palad ni Nina, kundi upang mag-alok ng isang kasunduan ng pagkakaibigan na maaaring humantong sa higit pa. Ang kaniyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat ni Nina, isang haplos na kasing gaan ng isang balahibo, ngunit kasing bigat ng isang pangako. Nina, alam kong marami ka pang iniingatang sugat. Hindi ko balak na pilitin kang buksan ang lahat ng pintuan ng iyong puso sa isang iglap. Nais ko lang malaman mo na narito ako handang maghintay sa bawat tiktak ng iyong orasan hanggang sa maramdaman mong sapat na ang liwanag upang muling magtiwala. Naramdaman ni Nina ang isang kakaibang init na gumapang sa kaniyang dibdib, ang tinatawag nilang kilig na hindi nakabatay sa mababaw na salita, kundi sa lalim ng katapatan. Hindi niya binawi ang kaniyang kamay. Hinayaan niya itong manatili. Sa ilalim ng init ng palad ni Gabriel, tinatanggap ang bawat sentimiento ng kapayapaan na iniaalay nito. Ang kaniyang puso ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip ito ay dahan-dahang sumasabay sa maindayog na ritmo ng kaniyang bagong simula. Alam mo, Gabriel, minsan iniisip ko kung anong nangyari sa kanila, ang mahinang bulong ni Nina habang nakatingin sa malayo. Pero sa tuwing nararamdaman ko ang hangin dito, napagtatanto ko na ang pinakamatinding parusa para sa kanila ay hindi ang aking paghihiganti, kundi ang aking tuluyang paglimot. Sila ay bahagi na lamang ng isang malabong kahapon habang ako ay narito, buhay na buhay at handang humarap sa bukas. Tumayo ang dalawa at dahan-dahang naglakad patungo sa dalampasigan. Ang bawat paglubog ng kaniyang mga paa sa malambot na buhangin ay tila pag-iwan ng mga bakas ng kaniyang lumang pagkatao. Ang marahang paghampas ng tubig sa kaniyang mga binti ay humuhugas sa huling alikabok ng kaniyang pighati. Sa gitna ng papalubog na araw, ang bulto ng kanilang mga katawan ay nagmistulang isang magandang obra maestra ng pag-asa. Ang kwento ni Nina ay hindi nagtapos sa isang magarbo at maingay na tagumpay, kundi sa isang tahimik at matamis na paggaling. Ang kaniyang panaderya, ang kaniyang orasan at ang lalaking nananatili sa kaniyang tabi ay ang mga saksi sa kaniyang muling pagkabuhay. Ang bawat patak ng kaniyang luha noon ay nagsilbing ulan na nagpatubo sa mga bulaklak ng kaniyang kaligayahan ngayon. Sa kaniyang pagpikit at muling pagdilat, nakita ni Nina ang isang malawak na langit na wala ng bahid ng dilim. Sa wakas, ang orasan ng kaniyang buhay ay tumitibok na para sa kanya at para sa pag-ibig na tunay na nagpapalaya. Lumipas ang ilang mga taon, ang mga alaala ng pait at panlilinlang ay tila mga tuyong dahon na lamang na tinangay ng hangin, iniwan ng isang lupang muling nagkaroon ng buhay. Ang bahay ng ama ni Nina ay hindi na lamang isang gusali ng bakal at semento, kundi naging isang buhay na monumento ng kaniyang katatagan.
Ang bawat sulok nito, na dati ay puno ng mga bulong ng kasakiman ngayon, ay umaalingaw-ngaw na sa mga tawanan at tunog ng mga payapang pag-uusap. Ang panaderyang orasan ay lumago hindi lamang bilang isang negosyo, kundi bilang isang kanlungan para sa mga taong naghahanap ng init ng tunay na pagkalinga. Nabalitaan ni Nina mula sa kaniyang kaibigang si Sita na si Terence ay tuluyan ng nilamon ng kaniyang sariling mga pagkakamali. Matapos mawala ang lahat ng kaniyang yaman at iwanan ng kaniyang mga huwad na kaibigan, siya ay nanatiling isang anino sa malaking lungsod, isang taong may bitbit na pagsisising wala ng pagtitubos. Si Doña Carmela naman ay pumanaw na mag-isa sa isang pampublikong pasilidad. Ang kaniyang huling mga sandali ay binalot ng katahimikan at ng kawalan ng mga taong dati ay kaniyang pinagharian. Walang puot na naramdaman si Nina sa mga balitang ito. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kaniyang pinakawalan, isang huling pagbibigay pugay sa mga taong naging bahagi ng kaniyang madilim na kahapon. Sa katanungan kung napatawad na ba ni Nina ang mga taong wumasak sa kanya, ang kasagutan ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa kanyang kasalukuyang pamumuhay. Ang tunay na patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng paghihiganti. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatiling mahina noon at pinatawad niya ang mundo sa pagbibigay sa kanya ng mga pagsubok na nagturo sa kanya kung paano maging buo. Ang kanyang kapayapaan ay hindi isang bagay na ibinigay sa kanya, kundi isang bagay na kaniyang pinagtrabahuhan at ipinaglaban sa bawat araw ng kaniyang paggaling. Ang kaisa-isang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyong walang hangganan. Ang bawat babae ay may karapatang mahalin ng may dangal, igalang ng may katapatan, at pahalagahan ng higit pa sa anumang material na bagay. Ang katarungan ay maaaring hindi dumating sa paraang inaasahan natin, ngunit ang bawat tiktak ng orasan ay isang paalala na ang katotohanan ay palaging may sariling paraan upang lumabas. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang pagiging matagumpay, masaya at malaya mula sa mga taong nagtangkang sumira sa iyo. Sa huling sandali ng dapit hapon, nakatayo si Nina sa kaniyang hardin kasama si Gabriel. Inalalayan siya ng lalaki habang pinagmamasdan nila ang mga bagong sibol na bulaklak. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa lumang orasan ng kaniyang ama na ngayon ay tahimik nang naglalakbay sa kaniyang palad. Ang bawat segundo ay hindi na isang pabigat, kundi isang awit ng pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na, ang mga sugat ay naging mga peklat ng karangalan, at sa wakas, si Nina ay nakauwi na sa kaniyang tunay na tahanan, ang tahanan ng kaniyang sariling kaligayahan.